mga kitty pies, matindi to. This is the BMW M1000RR. At sa video na to, aalamin natin kung ano ang pakiramdam kapag gamit ang motor na to. Yung worth 3 milyon! Bago po tayo magsimula, we would like to thank our big boss from SEC Moto Supply, Sir Stephen, for letting me feature the bike. Dahil hindi basta-bastang motor to. At bago natin pag-usapan ang motor na to, may mga bagay lang na kailangan muna nating malaman para mas maintindihan natin ang M1000RR. When it comes to BMW sport bike o superbike, meron tayong tatlong pinagpipilian ngayon sa market. Isang standard S1000RR, isang S1000RR ulit pero with M package, at isang M1000RR. Pangalan pa lang nakakalito na no? Magsimula tayo sa pinaka-basic, ang standard S1000. Isa ang S1RR sa mga tinitingalang sport bike ngayon. Actually, halos ganito lang din ang itsura niya. Same 999cc displacement, inline 4 double overhead cam, 16 valves na ginagamitan ng special cam from BMW. Ang S1000RR ay may lakas na 209 horsepower at 13,750 RPM at 133 Nm of torque na may bigat na 197 kg. Yun yung standard. At naka full titanium acrophobic exhaust kayo. Long side exhaust sa gilid, carbon tip. Ang beefy ng itsura ng exhaust At mabibili nyo ang standard S1000RR for an SRP of 1,575,000 pesos. Eto na, kung gusto nyo naman mag-step up sa standard S1000, dyan na papasok ang S1000RR with M package na may SRP na 2,295,000 pesos. Ano namang meron sa M package? Well, S1000RR pa rin siya, same engine, pero mostly nasa external ang mga upgrades. Sa M package, meron kayong ganitong klaseng decal from BMW na may blue, red, and white decals. Sport seat na tulad nito na may M badge dito sa taas. Carbon wheel na tulad nito na mas magaan na 1.7 kg kumpara sa standard alloy wheel ng S1000RR. Ang ganda titigan nito. Alam niyo kung ganito mags ko, mayat-maya po na sa akin ito kahit di ko ginagamit Meron din kayong mas magaan na lithium-ion battery na 1.2 kg lang. At kung gusto niyo naman pumunta sa pinakatuktok, andyan ang M1000RR. Anong meron dito? These are all stock. Walang pinalitan dito kahit simpleng tornilyo. Meron tong carbon winglet na katulad nito. Ito yung unang pupukaw ng attention nyo Kung ano-anong carbon parts pa, tulad dito sa gilid ng tangke, sa side fairing, carbon fender sa likod, maging itong heel guard carbon Carbon chain cover na din dito sa kaliwa, at carbon fender din dito sa harapan. With M badge as well. Dahil sa carbon winglet na nakalagay dito sa M1000RR, meron kayong 16 kg of downforce from 300 kph, keeping your front wheel on the ground. Pero dahil naglabas ng bagong M1000RR ang BMW, yung bagong design ng winglet doon, additional 22 kg yung downforce nun. Dahil mas malapad yung itsura ng winglet nun At ito pa, yung M badge caliper ng BMW. Kung nagtataka kayo kung gaano ba kaganda ang mga ganitong klase, isipin nyo, full power kayo, piga kayong todo from 300 kph, biglang preno to zero in 10 seconds lang. Imagine niyo yung ganong klaseng braking system. Kung ang S1000RR with M package, puro external ang mga upgrades dito sa M1000RR,
Kasama ang internals. Meron tong fully CNC machine intake imports, magagaan na 2 ring forged pistons, mas magaan na rocker arm, titanium valves, optimized camshaft, at kung ano-ano pang titanium sa loob. This is designed primarily for racing. Dahil din sa mga carbon parts at mga upgrades sa internal ng M1000, mas mabilis to sa standard S1000RR. From 209 horsepower, dito is 212 horsepower na mas mataas ang top end na may 14,500 RPM. Na same torque na 130 Nm. Mas mabilis at high revving engine na may malakas na top end. Actually, yung mga additional numbers na meron dito sa M1000RR, hindi nyo naman mapapansin kung dito lang kayo sa kalsada. Dapat to sa racetrack Pero anyway, at least masubukan natin to ngayon. So dahil alam na natin yung pagkakaiba sa tatlo, oras na para sa unang upo. First ride sa M1000RR. Ang ganda nito, ibang level tong first ride natin na to. Special bike, dapat special din ang helmet natin gamit. May carbon parts, so dapat carbon din yung helmet natin gamit. This is the Axis Cobra Pro in solid carbon, primarily designed for racing. Quality Spanish helmet na dinala sa Pilipinas sa tulong ng Secmoto Supply. Single visor helmet, weighs only 1,300 grams. Napakagaan, compact helmet na may magandang mga vents with matching blue padding sa loob. Mabibili nyo sa Secmoto Supply Caloocan for only 17,000 pesos. Para bang ayoko na lang magsalita Gusto ko na lang siyang titigan. Well, actually, titigan na lang natin. Pinakamatalim na front end na nakita ko sa isang motor. Haba ng winglet Well, actually, mas makapal siya dahil sa mga kit na nakalagay sa kanya. Tapos ganitong klaseng headlight. Para siyang wolf na galit Alam mo itsura na kapag inagawa mo sila ng buto. Ganun Tapos may ganitong klaseng air intake sa gitna. M-caliper, Marzocchi upside down fork, carbon fiber wheels, at mas makapal na disc brake, 4.5mm disc brake. Oil cooler at radiator na napakalaki. Ito talaga yung trademark ng mga S1 yung gills dito sa gilid. Kahit yung lumang S1 yung Kirat, meron din ito Carbon fiber, magandang tank. Carbon fiber. Tignan yung footrest nito. Tsaka yung itsura ng foot brake. Carbon fiber, acrophobic titanium exhaust. Carbon fiber, maging yung swing arm may embed siya Carbon fiber, tignan nyo yung taillight nito. Actually, wala siyang taillight. I mean, yung conventional na alam nating taillight. Dahil, ang taillight niya andito sa signal light. Ito na yung magsisilbing taillight nyo. Kapag liliko kayo, pindutin nyo yung turning switch, ilaw tong kabilaan, at brake light, ilaw to nasa gitna. Alright guys, ito na. Moment of truth. Unang upo. Yeah. Ang taas What? Tip 2 ba ako? Oo nga, tip 2 ako. Ganun siya kataas. Okay, so the seat height is 833mm. Pero pakiramdam ko ang taas ko talaga dito sa upuan na to. I'm 6 foot tall, 85 kilograms, at ganito itsura ko sa S1. Alam nyo, yung pakiramdam na para bang ang lapit ng handlebar sa akin. Well, siguro sobrang sup-sup kasi natin. Kaya ganito yung ergonomics natin. What? Kahit itong nasa loob, carbon din. Steering damper natin nasa baba, typical BMW. Okay, start natin. Ito ang itsura ng startup nya with M logo. Nice. Actually, kung titignan natin yung interface ng motor na to, napakasimple lang. I mean, black background, then yung information na dapat mo makita sa dash. Asan ang riding mode nito? Yun agad ang una natin baguhin. Ito mode. Ilan ang riding modes nito? Sa ngayon, nasa rain tayo, road, dynamic, at race. Dahil bago pa lang tayo sa M1, dun muna tayo sa rain. Baby mode muna tayo. Meron din tayong M lever guard tsaka yung master cylinder natin with Nissan. Actually, for the S1000RR, naka Nissan caliper guide doon, kaya siya may Nissan dito. Side mirror, okay naman. Start natin. First gear tayo, hindi mag-start to. Yan. Boom. Full start ba? Anong temperature ng motor? 60. Okay na to. Okay, excited na ako. Tara na at masubukan to. Naku po, wala na tayong gas. Kailangan natin magpagas. Ride to the next filling station. Oo nga, ito na nga
Ang ganda niya tignan, no? Ganda ng combination ng puti, blue, red, tapos may mga carbon parts, diba? By the way, fuel lang to is 16.5 liters. Malaman natin mamaya kung ano fuel consumption ng M1000. Sobrang lakas ng potential ng bike, pero hindi natin ilalabas ang full potential niya dahil naka-BB mode tayo. Okay, so ergonomic of the bike, riding position po natin dito sa motor na to. Ewan ko, sobrang taas ng riding position ko dito. I mean, yung seat height niya, para sa akin, ang taas niya, which is para sa height ko, mas prefer ko yung ganito. Bira ako makagamit ng motor na magtitiptoe ako, Actually, yung mga hinihintay kong moment, mga ganito Handlebar is wide as well. I mean, hindi naman sobrang wide. Saktuhan lang to, hindi siya masyadong narrow. Footrest natin, leg position natin, too sporty para sa akin. Lapit natin sa handlebar actually, dahil sobrang subsub tayo. Yung signal light natin, mas prefer ko yung ganito klase signal light yung naka-integrated sa may mirror. Upuan natin sobrang firm. I mean, manipis siya, pero alam mo yung feeling na matigas yung inuupuan mo pero komportable ka. Ganun Kung gagamit kayo ng M1000 for the first time, mapapansin nyo agad dito kung gaano kagaan yung bike Well, kung sanay kayo sa mga litro, to compare this to the other liter bike, ang gaan niya i-handle. Kahit naka-sport bike tayo, madali siyang i-filter sa mga traffic. Sa mga hindi po nakakaalam kung asan tayo ngayon, mapapansin nyo yung gate na yan, De La Salle University. Diyan po tayo nag-college. Big shoutout, I miss you all. Tahimik pa ng motor Well, naka-Acura tayo. Ito yung stock Acura ng M1 Tahimik pa to Kahit anong rev natin, yung ingay niya hindi pansin. Ayun. Like the S1, meron tong quick shifter, up and down, syempre. Yan. Actually, yung quick shifter niya, sobrang lambot. Kung gagamit din kayo ng clutch, dahil sa slipper clutch, well given na. Pero dito sa M1000, ang lambot ng piga natin sa clutch. Hindi tulad ng ibang litro, for example, Yamaha R1 yun, tikas ng clutch nun Isa pang maganda dito, power niya in low RPM. May bigay agad. Ang sport bike kasi, most of its power nasa gitna pataas pero sa M, gigil agad siya rain mode, pero onting piga mo na ang agad yung bike. What? Although ng bike is only 272 kilometers, bagong-bago pa to. Ang dami nating configuration sa dash. Andito yung sa cruise control natin, hazard, DTC plus minus, dynamic traction control. I'm not really sure. Menu, ito. For example, gusto nating makita ang ibang information, current fuel consumption, fuel indicator natin, which is nice. May fuel indicator dito sa M1000. Buti pa dito meron traffic dito tagusin natin ito mga cutie pies. Tignan natin dito sa baba. May mga ibang information, may vehicle. Pag pinindot natin itong kaliwa, Kuya Gert, tawa. Nakikita nyo itong knob button na to. Pindutin lang natin ito pa kanan. Ayan Pagkita natin yung mga ibang information. Ang cool nito. Navigation, media, telephone, settings. Ito pwede nyo connect yung cellphones nyo dito. And then pinindot natin yung baba, punta tayo sa my vehicle. Makikita natin yung mga information sa dash. Ang cool ng display yung dapat na makita lang ng mata mo. Andyan siya. Dahil medyo familiar na ako sa rain mode, lagay natin sa ibang riding mode. Sa road, 212 horsepower na may gaan lang na 193 kilograms. Dahil mas pinagaan ang M1000, syempre mas maganda ang power to weight ratio nito, which is why this bike is so special when it comes to BMW sport bike. Sobrang head turner ng motor na to. Kakaiba ka kapag ito yung gamit mo
Iba yung feeling nito sa mga Japanese bike na nasubukan ko. Well, yung pakiramdam ko sa kanya almost the same sa Fireblade, dahil sa grunt niya sa baba. Siguro dahil same exhaust yung dalawang yun. Hindi ko lang sure kung same exhaust, pero parang magkamukha sila eh. Pasensya na mga Kitty-Pies kung hindi nyo makikita sa video na itong full potential ng M1, dahil unang-una hindi po ito, pinahirap lang sa atin ito, kaya alagaan natin, mahirap na. And maganda rin yung aero natin dahil mas mataas yung windscreen natin. Ito yung lever na kapag natumba ka, titiklop lang siya, pero dahil may lever guard tayo, yun yung unang tatama. Ang ganda ng cockpit natin eh, oh. Ito yung cockpit na simple lang pero pangmayaman. Ito parang ano eh, no? Eleganteng simple. Ito ang cool nito eh. Ito gusto ko sa BM eh, mga ganitong knob. Kung kayo pa pipiliin mga Kitty-Pies, Japanese bike o European bike, let me know in the comment section down below. Baba, no? Ha? Baba niyan. Actually nakikita ko yung upuan mo eh, oh. Mas mataas sa akin. Mas malaki tangke nito, mas angat. Sarap nito. I wish naka aftermarket exhaust lang tayo para solve na. Bibili kayo ng S1000RR na standard, yung 1.5. Actually solve na yun kahit yung motor na yun lang eh. Typical rider ka na nag-occasional track day, well of course S1000 is the perfect choice for that. Pero kung gusto mong lumevel up ng onte, medyo hawig ng M1000RR, dun kayo sa M-package ng S1 na 2.2. I think parang 2.3 na nga eh. Kung worth it ang 700,000 worth of package, well, depende sa lalim ng bulso nyo yan. I mean, kung may pambili kayo, isipin mo ba yung presyo? Nakala ko numbered ang mga M1 eh. Hindi pala. Sa ganong bike, para ka lang naka 600cc na malaki. Grabe gigil ng motor na to. Dami natalsik. Sakit sa motor. Sama sa mata ko. May heated grips pa pala tayo. Parang sa motor nila may mga heated grips talaga na pwede nyong adjust in 3 level I think. So kapag nagda-drive kayo at bigla nyo napansin, parang ang init ng kamay ko. Dahil yan nakabukas ang heated grips nyo. Nakita nyo naman yung ride natin kanina. Alamin naman natin kung anong fuel consumption ng ganitong klaseng motor. Sa ganong riding style, pumalo po tayo ng 10.9 km per liter. 10 km per liter. Well, sabihin natin 11 km per liter. Ang mga litro sa ganon naglalaro, yung akin nga 12. Pero ang ganda, no? I mean, iba to, men. Matindi to. Diyos ko, day. Ibang tama kapag naka-carbon winglet kayo eh. Well, nakagamit na ako ng S1000 and yung bagong S1000 at ito, same feeling to tell you honestly, pero siguro sa track, dun mo makikita yung pagkakaiba ng M sa S. Braking, hindi ko masyadong naramdaman yung ganda ng caliper na to dahil tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nasa takbong chubby lang tayo. So yun, let me know what you guys think, kung worth it ba ang M1000RR para sa 3 million pesos. Para sa akin, kung tatanungin nyo ako, well, it's too much. Oo, 3 million. Papresyo na ng Mustang yon. Pero kung bike head ka, bike enthusiast ka, marami kang pera, of course, ito. Kumbaga, sobrang endgame nito eh. Before we end this video, ulitin ko, we would like to thank our big boss from Sec Moto Supply, Boss Stephen. Marami pong salamat sa pagpapa-experience sa akin dito sa M1000. Napakagandang motor. Hindi ko makakalimutan tong araw na to. Guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Kitty-Pies, see you sa next content.